po, Nay. Aalis na naman tayo. Saan na naman po tayo pupunta? Sa lugar kung saan kayo pinanganak. Babalik tayo sa San Pascual? Oo, matagal na rin naman ang panahon na lumipas. Tsak na wala nang nakakaalala sa malagim na pangyayari noon. Pero Nay, hindi ba kayo napapagod sa pagpapalipat-lipat natin? Kasi ako, pagod na. Mapapahamak tayo kapag hindi pa tayo umalis ngayon. Ano na naman ba ang ginawa niyo? Muntik na akong mapatay kanina ng asawa ng buntis na inaswang ko. Ano po? Huwag niyong sabihin na dito lang sa baryo na to, kayo ng aswang? Hindi ko na kasi napigilan ang sarili ko. Lalo't nakikita ko lagi ang babaeng yun na malaki ang tiyan. Ay, Nay naman. Nangako kayo na hindi kayo dito mambibiktima. Patawarin mo ako, anak. Hindi ko naman sinasadya. Dapat kasi sa bundok na lang tayo nanirahan eh. Alam mong hindi ako makakatagal sa ganong klase ng lugar. Hindi ko kaya na puro hayop lang ang kainin. Manghihina lang ako. Iba pa rin ang karne ng tao. Mahal ko kayo, pero hindi na tama ang ginagawa niyo. Tingnan niyo tuloy. Muntik na kayo mapahamak dahil sa pagkagahama niyo sa laman ng tao. Kapag tuluyan ka ng naging ganap na aswang, tsaka mo lang ako mauunawaan. Ayoko pong maging katulad ninyo. Gusto ko ng normal na buhay. Wala ka nang magagawa pa. Nananalaytay sa dugo natin ang pagiging aswang. Hindi mo matatakasan ang nakatadhana sa'yo. Naniniwala po ako na pwede ko pang baguhin ang takbo ng buhay ko. Nangangarap ka na naman ng gising. Balang araw, matatauhan ka rin. Labag man sa loob ko na mag-alsa balutan na naman. Wala naman akong pagpipilian. Kung hindi pa kami magmamadali sa pag-alis, tiyak na mapapahama kami. Bata pa lamang ako, palipat-lipat na kami ng tinitirhan ng inay sa takot na matuklasan ang lihim nito. Sa lugar na yun ang pinakamatagal naming pagtigil. Sa katunayan, nagkaroon na ako ng matatawag na mga kaibigan. Ngunit ngayong alam na nila ang tunay na pagkatao ng aking ina, tiyak pati ako'y madadamay sa galit ng mga tao. Malayo-layo na rin ang nalalakad namin nang makarinig kami ng mga taong sumisigaw sa galit. Napahinto kami at napalingon sa kubong dati naming tinitirhan. Palapit na roon ang mga taong may mga dalang sulo. Bilisan mo na! Kailangan na natin makalayo dito bago pa nila tayo maabutan. Opo, Nay. Ako na lang po magdadala ng gamit niyo. Salamat, anak. Sa pupuntahan natin, makakapagbagong buhay na tayo. Hindi po tayo makakapagbagong buhay kung hindi niyo po tatalikuran ang ginagawa ninyo. Kung kaya ko lang sanang ibalik ang nakaraan. Kung una ko lang din sanang nakilala ang ama mo, hindi ko tatanggapin ang itim na perlas mula sa aking ina, na iyong abuela. Sana, hindi ka nadadamay sa kamalasan ko. Nay, may mga paparating po. Dito tayo dumaan. Hindi nila tayo masusundan dito. Nauna nang naglakad ang inay sa masukal na bahagi na yon ng gubat. Habang nakasunod ako, hindi ko maiwasan na lumingon. May nadidinig pa akong mga yabag na sumusunod. Kahit hindi pa ako ganap na aswang, malakas pa rin ang aking pangamoy at pandinig. Ilang oras din kami naglakad bago nakarating sa highway. Mula roon pumara kami ng isang jeep na nag-aangkat ng mga gulay at iniluluwas naman sa ibang lugar. Maswerte naman kaming pinasakay. Ibinaba kami ng mag-asawa sa mismong terminal ng bus. Nakasakay na kami ng bus ni inay nang magtanong ako. Nay, paano po kung may makakilala pa sa inyo sa San Pascual? Maaaring maalala nila ang mga pangyayari noon, pero hindi ang mukha ko. Maliban sa malaki na ang tinanda ko, malaki rin ang magagawa nitong malaking peglat sa mukha ko, gawa ng sunog doon, para hindi nila ako mamukaan. Hindi ko lang po maiwasan ang kabahan sa pagbabalik natin sa San Pascual. Mula ngayon, itanim mo sa isip mo, dayo lang tayo sa San Pascual. Walang dapat makaalam na doon ka ipinanganak at doon din namatay ang iyong ama. Tumango lamang ako kay inay at saka ibinaling na ang tingin ko sa labas ng bintana. Ilang sandali pa,
Umalis na rin ang sinasakyan namin sa terminal. Magkahalong nararamdaman ko sa pagbabalik namin sa San Pascual. Marami ding katanungan na nagsasalimbayan sa isip ko. Nang lingunin ko ang inay, nakapikit na ito habang nakasandal sa upuan. Pinilit ko na lang din na matulog. Total mahaba pa ang biyahe namin. Bago magtanghalian, narating na namin ang San Pascual. Walang tricycle noon sa kanto kaya naglakad na lang kami papasok. Habang daan, napansin ko ang mga banderitas. Nay, piyesta yata dito. Bukas pa ang piyesta dito. Tamang-tama sa pagbabalik natin. Parang pagsalubong na rin to sa atin. Nay, saan naman tayo titira dito? Sa dating kinatitirikan ng bahay natin. Bilisan mo ang paglalakad mo. Mahapdi na sa balat ko ang init ng araw. Opo. Inayos ko na lamang ang belong tumatakip sa ulo ko. Habang naglalakad, maraming taong abala sa kanilang ginagawa. Bahagya na lang kaming sinulyapan ng mga ito. Marahil iniisip nila na nandun kami para sa piyesta. Wala silang kamalay-malay. Naaswang kaming mag-ina. May kubo na kaming dinatnan sa loob ng gubat. Sira-sira na yun, pero pwede pa namang tirhan. Kilala raw ng inay ang dating may-ari noon. Hindi na rin naman ako nag-usisa pa. Kinabukasan, araw ng piyesta. Wala si inay kaya naisipan ko munang gumala sa pinakasentro ng baryo. Hindi ko maiwasang mamangha sa laki ng simbahan doon. Marami ring stall ng iba't ibang paninda sa paligid ng simbahan. Napakaraming tao sa paligid. Narinig ko pa na meron daw prosesyon mamayang gabi. Hinintay ko nang gumabi para makapanood ng prosesyon. Dahil nawili ako, hindi ko na namalaya ng oras. Nang maalala ko, maghahating gabi na, kaya nagmamadali na akong umuwi. Habang daan, nakaramdam ako ng tila merong nagmamasid sa akin. Bibilisan ko na sana ang mga hakbang ko nang biglang may humarang sa daraanan ko. Isang nakakatakot na mabalahibong nilalang. Namumula mga mata nito sa pagkakatingin sa akin. Umangil pa yun bago tumakbo papunta sa kubo. Nang makapasok ako sa kubo, nadatnan kong nagbibihis ang inay. Bakit ngayon ka lang? Kanina ka pa dapat nandito. Pasensya na po, Nay. Nalibang kasi ako sa piyesta. Hinintay ko na rin yung prosesyon. Palalampasin kong ginawa mong to. Pero sa susunod, ayoko nang aabutin ka ng hating gabi sa labas. Opo, Nay. Saan nga po pala kayo galing? Sa kabilang baryo. Sige na, matulog ka na. Kailangan maaga tayo bukas. Darating kasi ang tao na mag-aayos nitong kubo. Ayokong makita ka niya dito. Hindi po kaya delikado na magpapunta kayo dito ng ibang tao? Wala tayong pagpipilian. Huwag kang mag-alala. Sasabihin ko na kamag-anak natin ang dating may-ari nitong kubo para hindi na magduda ang taong yun. Tumangulang ako at nahiga na sa nag-iisang papag na naroon. Kinabukasan, init ng araw na tumatama sa mukha ko nagpagising sa akin. Nang malala kong sinabi ng inay, agad akong bumangon. Naabutan kong inay na merong niluluto sa kusina sa labas ng kubo. Mag-almusal ka na muna. Nay, pwede po ba akong mag-ikot-ikot sa baryo? Pwede naman, basta wag mo lang kalilimutan ang bilin ko sa'yo. Kahit hindi ka kilala ng mga taga rito, maigi pa rin yung nag-iingat. Oo naman po, Nay. Tsaka po, baka makahanap ako ng trabaho na pwede kong pasukan dito. Ikaw ang bahala. Nasa hustong gulang ka na naman para magdesisyon sa bagay na yan. Gusto ko rin po kasing makatulong sa inyo sa gastusin natin. Basta mag-iingat ka lang. Huwag mo din kakalimutan ng mga bilin ko sa'yo. Opo, Nay. Hindi ko naman po nakakalimutan ang mga yon. Nang hindi na nagsalita ang inay, dinampot ko na ang tasa at sinalinan ito ng kape na galing sa termos. Habang kumakain, dumating naman ang tao na inupahan ng inay. Inutusan muna ito ng inay na manguha ng mga kawayan sa loob ng gubat. Ilang sandali lang, nagpaalam na rin ako. Tumango lamang ang inay sa akin. Habang papalayo, alam kong nakasunod ng tingin sa akin ang inay. Naglibot-libot muna ako malapit sa may simbahan.
Doon ko kasi nakita na maraming tindahan na. Magbabaka sakali ako na kailangan nila ng tindera. Pero lahat sila binigyan ako ng alanganing tingin. Ang iba'y hayagan na sinabi na hindi nila kailangan ng tindera. Nagdesisyon na lamang akong umuwi. Mukha kasing walang gusto magtiwala sa akin. Habang daan nakuha ang atensyon ko ng napakalaking mansyon sa malawak na solar. Kulay pula ang pintura nito. Tila nagniningning ang matingkad nitong kulay sa sikat ng araw. May kailangan ka ba, Ineng? Ho? Ano po yon? Ang sabi ko kung may kailangan ka. Kanina ka pa kasi nakatingin sa mansyon eh. Pasensya na po kayo. Hindi ko kayo napansin. Namangha po kasi ako sa laki ng bahay nyo. Ganyan na nagiging reaksyon ng mga nakakakita sa mansyon na to. Na kung tawagin ng iba Red Mansion. Napakaganda naman po talaga at bagay sa kanya ang pangalan dahil sa kulay nito. Ayaw ng may-ari na tawagin ito sa ganong pangalan. Villa Alejandra kasi to. Ipinangalan niya sa nasira niyang asawa. Ganun po ba? Ang ganda po pala ng kasaysayan ng bahay na yan. Siguro po, mahal na mahal ang may-ari ang asawa niya, kaya sa kanya ipinangalan. Sinabi mo pa. Ay nako, napakwento na naman ako. Ang daldal ko talaga. Pasensya ka na, Ineng ha. Naabala yata kita. Hindi naman po. Pauwi na sana ako nang mapadaan ako dito. Saan ka ba galing? Teka, parang ngayon lang kita nakita dito sa San Pascual. Namiesta ka ba kahapon? Kararating lang po namin dito ng inay ko nung isang araw. Nagbabaka sakali po ako na makakahanap ako ng trabaho. Kaya lang po wala po akong makita. Dayo lang pala kayo dito sa baryo namin. Saan naman kayo nakatirang mag-ina? May kubo po sa bukana ng gubat. Doon po kami nakatira ngayon. Kamag-anak ba kayo nung may-ari nung kubo na yon? Opo, kamag-anak nga po kami. Kilala ko kasi ang may-ari. Naging kaibigan ko sila bago lumipat ang pamilya sa ibang lugar. Matagal na rin kasing walang nakatira ron. Buti buo pa yung kubo. Pinapaayos nga po ni inay ngayon. Meron po siyang inupahan na taong gagawa. Ganun ba? Sa bagay kung dun kayo titira wala namang problema kahit mga babae pa kayo. Tahimik kasi at walang loko-loko dito sa San Pascual. Sabi nga po ni inay, kaya pinili niya na dito na kami manirahan. Saan ba kayo galing na mag-ina? Bakit kayo lumipat dito? Taga-malayong probinsya po kami. Gusto lang po naming magsimula muli ng bagong buhay dito sa San Pascual. Ganun ba? Nabanggit mo kanina na naghahanap ka ng trabaho. Opo, pero baka subukan ko na lang po sa ibang araw. May iaalok ako sa iyong trabaho, baka gusto mo. Ayos lang po sa akin kahit ano pa yan. Kailangan ko lang po talaga. Masipag po ako at tsak na hindi kayo magsisisi. Kailangan pa kasi ng isa pang kasambahay sa bahay na to Baka lang gusto mo. Maglilinis ka lang at hindi ka titigil dito. Tinatanggap ko na po. Ang bilis mo naman magdesisyon. Sige, bumalik ka bukas ng 8:00 dito ha? Hihintayin kita. Maraming salamat po, Aling. Nako, nakalimutan ko na magpakilala sa iyo. Ako nga pala si Salud. Manang Salud na lang ang itawag mo sa akin. Ako naman po si Annalyn. Ang ganda ng pangalan mo, bagay sa'yo. Ilang taong ka na nga pala, iha? 22 na po. Mas mukha kang bata sa totoo mong edad. O paano, Annalyn? Magkita na lang tayo dito bukas ha. Mag-doorbell ka lang. Baka tumawag ka lang Hindi kita maririnig kapag nasa loob ako. Opo, aagahan ko bukas. Maraming salamat po ulit. Masaya ako nang umuwi sa amin Pagdating doon wala nang lalaking gumagawa ng kubo namin Napansin ko kagad ang mga patak ng dugo na nasa lupa. Ang sayang nararamdaman ko ay biglang napalitan ng kaba. Lumabas naman sa likod ng kubo ang inay. Nagtatanong ang mga mata ko sa kanya.
Pero umiwas lamang siya ng tingin sa akin. Nay, nasaan na po yung lalaki? Kanina pa siya umalis. Hindi pa naman tapos ang trabaho niya. Ako na lang ang magtutuloy sa ginagawa niya. Magtapat po kayo, Nay. Ano po ang ginawa niyo sa lalaki? Mabuti pang huwag ka nalang magtanong. Hindi mo rin naman magugustuhan. Tama ang hinala ko kung ganon. Itong mga patak ng dugo na to sa lupa ay sa lalaking yon. Ginawa ko lang ang tama. Gusto niyang gulangan ako sa pera dahil iniisip niyang matanda na ako. Sana, ibinigay niyo na lang ang hinihingi niya kaysa pinatay niyo yung tao. Mabuti nga yon para hindi ko na kailangan lumabas mamayang gabi para maghanap ng pagkain. Meron na akong nakahanda para mamaya. Nay naman, akala ko ba gusto niyo magbagong buhay sa lugar na to? Oo, sinabi kong gusto kong magbagong buhay dito sa San Pascual. Pero hindi ko sinabi na hindi na ako kakain ng karne ng tao. Nay, ni katiting ba wala kayong nararamdaman na awa sa mga biktima ninyo? Kapag kumakalam na ang sikmura mo, hindi mo na yan maiisip pa. Ang mahalaga lang sa'yo, makain ng masarap na putahe na nasa harapan mo. Napailing-iling na lamang ako sa mga sinabi ng inay. Ilang araw pa lamang kami sa San Pascual. Meron na kaagad itong nabiktima. Tiyak na hanapin ng lalaki ng pamilya nito. Noong gabi ako na lamang ang kumain ng hapunan. Ang inay nakaupo lamang sa tapat ng bintana. Naghihintay lamang ito ng oras para magpalit ng anyo. Bigla itong lumingon sa akin nang may malala na itanong. Nakahanap ka ba ng trabaho kanina? Opo, bilang kasambahay. Saan at kanino ka magtatrabaho bilang kasambahay? Sa tinatawag po nilang Red Mansion o Villa Alejandra. Ano ka mo? Doon ka magtatrabaho? Kilala niyo po ba ng personal ang may-ari ng bahay na yon? Oo naman. Doon nagtatrabaho ang ama mo bago siya namatay. Talaga po? Kung ganon, baka doon pa rin nagtatrabaho ang pumatay kay Itay. Malalaman mo kapag nandun ka na. Sinong nakausap mo sa malaking bahay na yon? Si Manang Salud po. Nandun pa rin pala ang babaeng yon. Sa bagay, malaki ang utang na loob niya sa pamilyang yon. Kilala po ba ninyo si Manang Salud? May ilang beses lang kami nagkaharap ni Salud. Ang Itay mo ang lagi niyang nakakausap. Naaalala pa kaya niyang nangyari noon? Tiyak yun. Wala siyang kamalay-malay na nakabalik na tayo ng San Pascual. May sasakotoparan ko na rin ang binabalak ko. Ano po ang balak niyo? Wala naman kayong binabanggit tungkol sa bagay na yan Gusto kong gantihan ang taong pumatay sa tatay mo. Isa yon sa dahilan ko kung bakit ginusto kong bumalik ng San Pascual. Ano po? Iyon ang dahilan kung bakit gusto niyong bumalik dito? Kahit matagal nang nangyari yon, sariwa pa rin sa isip ko ang mga pangyayari. Kahit aandap-andap ang liwanag na nagmumula sa gasera namin, kitang-kita ko pa rin ang kakaibang kislap sa mga mata ng inaya. Hindi ko tuloy maiwasan na kilabutan. Nang lumabas siya ng kubo, umiga na rin ako sa papag. Kinabukasan maaga akong gumayak para pumasok sa Villa Alejandra. Gaya ng bilin ni Manang Salud, nag-doorbell ako para marinig niya. Agad naman siyang lumapit sa may gate at nakangiti pang pinagbuksan ako. Kung nakakamangha ang labas ng mansyon, mas makapigil hininga ang loob nito. Hindi sapat ang salita para mailarawan ang ganda ng mga kasangkapan sa loob. Hoy! Baka pasukin ng langaw yung bibig mo. Kanina ka pa kasi parang namamalikmata Pasensya na po, Manang Salud. Hindi ko lang po maiwasan na mamangha. Akala ko maganda na ang labas ng mansyon, pero mas maganda pa pala ang loob. Buong buhay ko, ngayon lang po ako nakapasok sa ganitong mansyon. Baka manawa ka rin sa nakikita mo. Lalo't araw-araw ka maglilinis dito. Kailangan mo lang ingatan ang mga gamit na nakadisplay, ha? Oo naman po. Dati rin po akong nagkasambahay sa lugar na inalisan namin ng inay, kaya sanay na po ako. Mabuti kung ganon. Kumain ka na ba ng almusal? Nagkape lang po ako sa amin. Ang mabuti pa sabayan mo na ako sa pag-aalmusal bago ka magsimula.
Sige po, kung hindi naman nakakahiya. Naku, huwag ka na mahiya. Dalawa lang tayo sa bahay na to. Wala po pala talaga tayong kasama dito. Ang ibang mga tauhan bawal pumasok dito. Ah, ganun po ba? Oh, maupo ka na riyan. Magsasandok lang ako ng sinangag. Mabuti inagahan mo ang punta. May makakasabay akong mag-almusal. Pagkatapos ng umagahan namin ni Manang Salud, inumpisahan ko na ang paglilinis. Sa sala ng bahay ako nagumpisa. Sa sobrang ingat ko, hindi ko alam na napakabagal pala ng kilos ko. Naiintindihan naman ako ni Manang Salud na natatawa pa paminsan sa ginagawa ko. Agad ko ring nakagaanan ng loob ang may edad ng babae. Mabait at masayahin kasi ito. Kabaliktaran ng aking ina na parating seryoso. Huwag mo sanang mamasamain ang itatanong ko, ha? Wala ka bang ibang kulay ng damit? Kahapon kasi nakaitim ka. Tapos ngayon nakaitim ka pa rin. Tapos may belo ka pa. Para ka naman nagluluksa niyan Marami naman po akong damit, kaya lang po puro itim nga lang ang kulay. Ha? Bakit naman? Gusto ko lang po. Paborito ko po kasi ang kulay itim. Ganun ba? Kasi ang ganda mo. Natatabunan lang ng klase ng pananamit mo. Nasanay na po kasi ako sa ganito Sa bagay, kung diyan ka naman komportable Hindi lang kasi ko sanay sa ganyang kulay. Malapit na mag-alas 6 noon nang pinatigil ako ni Manang Salud sa trabaho. Magpahinga raw muna ako bago umuwi. Hinainan pa niya ako ng merienda. Oh, kumain ka muna bago umuwi. Salamat po, Manang Salud. Medyo mabagal ka pang kumilos. Na naiintindihan ko naman. Natatakot ka kasing makabasag. Pero hanga ako sa linis ng trabaho mo. Sa susunod po bibilisan ko na ang kilos ko. Nakausap ko nga pala yung amo natin na si Senyor Frederico. Sinabi ko na nakahanap na ako ng isa pang kasambahay. Kailan po uuwi dito ang amo natin? Nako, mula nung mamaya pa ang senyora. Madalang na sa patak ng ulan kung umuwi ang mag-ama dito. Kung nandito man, parang mga sinisilihan ng mga puwet. Laging nagmamadali na umalis. Bakit po kaya? Marami kasing alaala ang senyora dito. Tingin ko isa yun sa dahilan kung bakit ayaw nilang umuwi rito. Ayaw nilang maalala ang nangyari dito. Kawawa naman po palang mag-ama. Naiintindihan ko po ang nararamdaman nila. Alam ko po kasi ang pakiramdam na mawala ng mahal sa buhay. Maaga rin po kasi akong naulila sa isang ama. Ikinalulungkot ko, iha. Ano ba nangyari sa ama mo? Kung ayos lang na malaman. 1 taon pa lang po ako nung namatay siya. Sabi ng inay, may pumatay daw dito. Nahuli ba yung pumatay sa ama mo? Hindi pa po siya nahuhuli hanggang ngayon. Sabi ng inay, may kaya daw po kasi ang gumawa nun sa tatay ko. Kaya naman pala. Mailap talaga ang hustisya sa gaya nating mahihirap. Yun nga po ang sabi ng inay. Ipasa Diyos nyo na lang ang pangyayari. Dahil sa pagkipagkwentuhan kay Manang Salud, nakakaligtaan ko na naman ng oras. Maliban kasi sa pagiging madaldal, napakasaya pa nitong kausap. Kalat na ang dilim sa paligid nang makalis ako ng mansyon. Pagdating sa kubo, nasa labas ang inay. Waring hinihintay ang pagdating ko. Mukhang ginabi ka ngayon. Pasensya na po kayo kung ginabi ako. Marami po kasi akong ginawa. Pumasok ka na sa loob. Nakapagluto na rin ako. Kumain ka na lang. Meron lang akong pupuntahan. Nay, alam ko po na hindi ko na kayo mapipigilan sa pangangaswang ninyo. Pero sana naman po, huwag dito sa San Pascual. Huwag mo kong turuan kung saan ko gustong humanap ng makakain. Hayaan mo ako sa ginagawa ko. Nag-aalala lang naman po ako sa inyo Tuwing aalis kayo, hindi ko maiwasan na matakot. Hindi na nga ako halos makatulog. Nakatitig lamang ang inay sa akin. Hindi ko rin mabasa kung anong iniisip niya ng mga oras na yon.
Ilang sandali pa, walang paalam na iniwan niya ako. Hinintay ko na makabalik ang inaya, pero nakatulugan ko na ang paghihintay sa kanya. Pagsapit naman ng umaga, nasa kusina na siya at nagluluto na ng almusal. Anong oras po kayo nakauwi kagabi? Mag-uumaga na nang makauwi ako. Hinintay ko po kasi kayong dumating. Hindi ko nga po namalaya na nakatulog na pala ako. Bakit kailangan mo pa ako hintayin? Alam mo naman kung saan ako nagpupunta. Pasensya na po, Nay. Sige po, papasok na po ako sa trabaho. Magkita na lang po tayo mamaya. Pinilit ko na lamang ituon ang atensyon ko sa paglilinis, kaysa isipin ng inay at ang mga ginagawa nito. Lahat naman ng kwarto sa itaas ang pinalinis sa akin ni Manang Salud. Tsaka ako bumaba para tulungan naman ito sa garden. Ay, ang init na sikat ng araw. Mabuti pa sumilong na muna tayo. Ayokong ma-heat stroke, no? Ako na lang po ang tatapos nito. Konti na lang naman to . Sa bagay nga, kailangan nating matapos ang mga gawain dito. Kasi darating sina Senyor Frederico at Evan. Ay, kailan po sila darating? Sa 1 linggo daw. Maiba nga pala ako. Agahan mo ang pag-uwi mo mamaya, ha? Bakit naman po? Oo nga pala. Wala kayong kapitbahay kaya siguro hindi mo nabalitaan ito. May isang lalaki ang nakitang wala ng buhay kaninang umaga. Sabi ng mga nakakita lasog-lasog daw ang katawan. Halos sumiwalay na nga raw ang ulo sa pagkakakabit ito sa katawan. Nawawala rin daw ang mga laman loob. Sabi baka mabangis na hayop ang gumawa. Kung ganun po pala ang pagkamatay ng lalaki, baka nga po mabangis na hayop ang may gawa. Kaya ikaw mag-iingat ka. Sa bungad pa naman kayo ng gubat nakatira. Wala ba kayo napapansin sa lugar na yon? Wala naman po. Tsaka, lagi po kasi akong maagang natutulog. Wala naman pong nababanggit ang inay. Bilib nga ako sa inyo Ang tapang niyo mag-ina. Sanay na po kasi kami ng inay na kami lang dalawang magkasama mula nang mamatay ang itay. Kahit mag-isa lang ang inay mo, nagawa pa rin niyang itaguyod kang mag-isa. Tsaka maayos ka niyang napalaki. Magalang ka kasi at marunong makisama. Ngumiti lang ako at saka tumalikod na ako kay Manang Salud at nagkunwari nagbubunot ng mga damo. Ayoko lang kasing makita niya ang panginginig ng kamay ko. Pag-uwi ng kubo, agad kong kinumpronta ang inay sa nangyari sa lalaki. Balita na po sa buong San Pascual ang nangyari sa lalaking inupahan yung na gumawa dito sa kubo natin. Ano bang ipinag-aalala mo? Baka po malaman nila na kayo ang gumawa nun sa lalaki. Huwag kang matakot. Hindi nila malalaman na akong pumatay sa lalaking yun. Mag-iingat na ako sa susunod. Halimaw na ba talagang nananahan sa puso ninyo? Kung magsalita kasi kayo, parang napaka-casual lang sa inyong nangyari. Kapag naging ganap ka ng aswang, magiging ganito ka na rin magsalita. Hindi ako magiging katulad ninyong halimaw. Mabuti pang patayin niyo na lang ako. Huwag mong kalilimutan na ang taong tinatawag mong halimaw ay walang iba kundi ang iyong ina. Wala kang utang na loob. Pagkatapos kitang isilang sa mundong ito, kung alam ko lang sana na magiging swail ka, sana pinisil ko na lang ang ilong mo nung sanggol ka pa lang hanggang sa mamatay ka. Sana nga po, Nay. Pinatay niyo na lang ako noon. Kaysa naman nakasama ko nga kayo, hindi ko naman maranasan na maging normal ang buhay. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo, hindi para sa atin ang buhay na katulad ng mga tao. Hindi natin sila kauri. Mas nakahihigit tayo sa kanila. Kahit ano pang sabihin ninyo, hindi ako makakapayag na maging ganap na aswang. Wala ka nang magagawa pa. Kahit pa ulit-ulit ka magrebelde dyan, kung anong kapalaran ko, ganon din ang mangyayari sa'yo. Kung hindi lang kasalanan na Kitlin ang sariling buhay, noon ko pa to ginawa. Annalyn! Bumalik ka dito! Annalyn! Sunod-sunod ang nagaganap na pagpatay sa San Pascual. Binalo tuloy ng matinding takot ang mga residente. May hinala ang ilan na baka hindi isang mabangis na hayop ang may gawa ng mga yon.
kundi isang mabangis na aswang. Ngunit ni isa, wala pa makapagpatunay kung totoong may aswang sa lugar. Dumating na rin ang mag-amang Frederico at Evan sa mansyon ng gabing yun. Umabot na rin sa kanilang kaalaman ang nagaganap sa San Pascual. Totoo kaya yung nakarating sa ating balita pa? Hindi ko alam, iho. Pero masama ang kutob ko sa nangyayari. Mali po ata na umuwi tayo ngayon dito. Tama lamang ang pag-uwi natin dito. Kung tama ang kutob ko na nagbalik na siya rito sa San Pascual, haharapin ko siya. Pagbabayarin ko siya sa ginawa niya sa mama mo at sa kapatid mong nasa sinapupunan pa niya. Kaya humanda ka, iho, sa malaking laban na kakaharapin natin. Lagi naman po ako handa. Masama pa rin ang loob ko kay Inaya. Minsan naiisip ko na lang na sana iba na lang ang naging magulang ko. Pero nakukonsensya naman ako sa tuwing maiisip ko yun. Sa kabila ng pagiging halimaw niya, nanay ko pa rin siya at utang ko sa kanya ang buhay ko. Nakakaramdam din ako ng awa sa mga biktima niya, lalo na sa mga buntis at sa sanggol na nasa sinapupunan nila. Hindi man lamang sila nabigyan ng pagkakataon para masilayan ang ganda ng mundo. Nung umagang yun, hindi ko nagisna ng Inaya. Nitong mga huling araw kasi, madalas siyang dumarating sa bahay na mataas na ang sikat ng araw. Minabuti kong wag na siyang hintayin. Baka mahuli pa ako sa pagpasok ko sa trabaho. Pagdating ko sa mansyon, agad akong kinausap ni Manang Salud na dumating ng araw ang mag-ama kagabi. Medyo estrikto si Senyor Frederico, ha? Kaya huwag ka muna magpapakita sa kanya. Siguro sa garden ka muna at dito sa kusina. Sige po, Manang Salud. Doon po muna ako sa garden. Siya nga pala. Nabalitaan mo ba yung nangyari kagabi? May muntik na namang mabiktima. Abuti na lang naging maagap yung lolo nung bata. Nataga niya sa braso yung aswang. Aswang po? Kumpirmado na talagang aswang ang gumagala ngayon dito sa San Pascual. Meron nang nakakita. Sino po kaya ang pinaghihinalaan nilang aswang? Sabi ng mga taga rito, malamang taga malayo yun. Ang aswang daw kasi kapag gustong mambiktima, dadayo pa sa ibang lugar. Pero tingin ko mali sila sa paniniwala nilang yun. Hindi lahat ng aswang sa malayo nang bibiktima. Minsan hindi natin alam Nasa tabi-tabi lang natin sila. Yung biktima pong bata, kumusta na po ngayon? Ayun. Lagi raw tulala. Kawawa naman yung bata. Manang Salud, pupunta na po ako sa garden. Ay, oo nga pala. Pasensya ka na, ha. Napakwento na naman tuloy ako. Mamaya na lang po natin ituloy ang kwentuhan. Tumuloy na ako sa garden para magdilig ng mga halaman. Kahit kumikilos ako, nakaiinay naman ang isip ko. Parang gusto ko nang hilahin ang oras para makauwi na ako sa amin. Bigla akong nag-alala na malaman ko na may sugat ang inay. Baka yun ang dahilan kung bakit hindi siya nakauwi kaninang madaling araw. Sa lalim ng iniisip ko, hindi ko na napansin ang mga yabag na paparating. Nagulat na lamang ako na may biglang nagsalita sa likuran ko. Magandang umaga po, sir. Ikaw siguro yung kasambahay na binanggit ni Manang Salud. Ako nga po yun, sir. Bakit parang tulala ka kanina? Hindi mo tuloy naramdaman ang paglapit ko. Pasensya na po. Ang totoo po niyan kasi nag-aalala ako sa inay ko. May nangyari ba sa kanya? Ano po kasi, may sakit siya. Dapat hindi ka muna pumasok ngayon. Nahihiya naman po akong lumiban sa trabaho, lalo't bago pa lang ako dito. Sige na, umuwi ka na. Ako nang bahala sa'yo. Mahirap kasing nandito ka pero lumilipad ang isip mo. Salamat po, sir. Papasok po agad ako bukas kapag maayos ang lagay ng inay ko. Huwag ka munang pumasok hanggat may sakit ang inay mo. Ayos lang yun. Naiintindihan ko naman eh. Sige po, sir. Magpapaalam lang ako kay Manang Salud bago umuwi. Hindi na naman nagulat si Manang Salud nang ikwento ko sa kanya ang naging usapan namin ni Sir Evan. Sadyang mabait daw talaga ang binata. Habang papauwi, aabot hanggang langit ang dasal ko na sana'y nasa bahay na ang inay at hindi malubha ang sugat nito. Naabutan ko nga sa loob ng kubo na dumadaing.
Nay, ayos lang po ba kayo? Bakit ka nandito? Di ba dapat nasa mansyon ka ngayon? Pinayagan po ako umuwi ng amo ko nang sabihin kong may sakit kayo. Nalaman ko po yung nangyari sa inyo kagabi. Ayos lang naman ako. Daplis lang naman ang sugat ko eh. Kung daplis lang pala, bakit hindi po ata humihilom agad? May palagay ako na pinahira ng katas ng kalamansi ang talim ng itak na ginamit sa akin. Yon ang dahilan kung bakit hindi agad gumagaling ang sugat ko. Hayaan niyo pong alagaan ko muna kayo. May gusto po ba kayong kainin? Wala, Iha. Gusto ko na nasa tabi lang kita palagi. Patawarin niyo po ako, Nay, kung nagawa ko kayong pagsalitaan ng masasakit. Ayaw ko lang naman kayong mawala sa akin katulad ng itay eh. Alam kong mahirap maintindihan ngayon, pero umaasa akong balang araw. Buong puso mo pa rin tatanggapin ang aking pamana. Wala na po bang ibang paraan? Ayoko po talaga maging ganap na aswang. Ganyan din ako noon sa lola mo. Tumakas pa nga ako dahil ayoko rin na maging aswang. Pero sa huli, unti-unti ko na rin natanggap ang kapalaran ko. Kaya ganun ka din, anak. Sa umpisa ka lang tatanggi. Pero oras na matikman mo ang pinakamasarap na putahe ng karne, hahanap-hanapin na rin ito ng sistema mo. Napayak na lamang ako sa mga tinura ng inaya. Tinapik-tapik naman niya ang kamay ko. Hindi ko na nagawang mga tuwiran pa. Alam ko naman kasi na walang saysay kung ipipilit ko pa ang gusto ko. Siguro habang hindi pa rin sasali ng itim na perla sa akin, magpapakasaya na ako sa mga huling araw na natitira ng pagiging tao ko. Buong gabi ko ring binantayan ng inaya. Napakataas kasi ng lagnat niya. Nakakapasong tindi ng singaw ng init nito. Masangsang din ang amoy ng pawis na lumalabas sa kanya. Nang magising ang inaya, napatras pa ako nang bigla siyang lumingon sa akin. Namumula kasi ang mga mata niya. Annalyn, Nay, may kailangan po kayo? nagugutom ako. Gusto kong kumain. May niluto po akong pagkain dyan. Teka lang po at ikukuha ko kayo. Hindi yan ang gusto kong kainin! Yung lang po ang maiaalok ko sa inyo. Bitiwan mo ako! Maghahanap ako ng pagkain ko! Nauuhaw ako sa sariwang dugo! Oh, Nay, wag po muna kayo tumayo. Nay, wag po kayong umalis. Delikado po sa labas lalo't mahina pa kayo. Lalo akong manghihina kung hindi ako makakakain ng sariwang laman ng tao. Kaya huwag kang makialam! Nay! Bumalik po kayo! Wala akong magawa kundi ang habulin ng inaya. Napakabilis nitong kumilos. Naabutan ko pa siyang pumasok sa isang bahay. Bago pa ako makalapit, nakarinig ako ng nakakakilabot na sigawan ng mga bata. Tinakpan ko ang tenga ko habang umiiyak. Hanggang sa tumahimik ang paligid. Nasa likod ako ng isang puno. Pagsilip ko, nakita kong lumabas ang inay habang dinidila ng kamay nitong may dugo. Puno rin ng dugo ang damit at buong paligid ng bibig nito. Kinabukasan, malakas na ulit ang inay. Nagwawalisa sa labas ng kubo. Parang ayokong umalis ng araw na yun. Ayoko kasi makabalita sa nangyari ng nakaraang gabi. Samantalang sa mansyon, halos madurog na ang kamao ni Senyor Federico sa matinding galit. Kasalukuyan niyang kausap si Manang Salud. Natitiyak ko na yun din ang aswang na pumatay sa asawa ko. Nararamdaman ko na iisa lamang sila. Eh kung siya nga po yun, bakit kaya hindi pa siya nagpapakita rito? Baka tumetsyempo lamang siya. Hindi ganun kadali na makapasok rito sa mansyon. Kung makikita niyo po sana ang mga katawan ng magkakapatid na yun. Nakakaawa ang mga sinapit. Hindi ko rin tuloy maiwasang sisihin ng mga magulang nila. Kung bakit iniwan sa kubo na walang kasama. Magbigay ka ng tulong sa pamilya nila, Salud. Opo, mamaya po pupuntahan ko sila. Siya nga pala. Nasaan yung bagong kasambahay na kinuha mo?
Mula nang dumating ako, hindi ko pa siya nakikita. Nakilala na po siya ni Evan. May sakit po kasi ang inay niya, kaya pinauwi muna ng anak ninyo. Ganun ba? Taga rito ba ang babaeng yon? Kararating lang po nila bago yung piyesta dito sa atin. Sa bukana po ng gubat sila nakatira. Nabanggit mo dati na silang mag-ina lang kamo ang magkasama? Ganun na nga po, senyor. Matagal na daw pong patay ang ama ni Annalyn. Nakilala mo na bang ina ng babaeng yon? Hindi pa po. Sabi kasi ni Annalyn ayaw kasi ng ina nito ang maraming tao. Kapag pumasok ng babaeng yon, dalhin mo sa akin. May ilang katanungan lang akong gustong sabihin sa kanya. Opo, senyor. Kapag pumasok na po siya bukas. Hindi ka dapat nagpapapasok ng kung sino-sino lamang sa loob. Bakit naman po, senyor? Hindi natin kilala ang pagkatao ng babaeng yon. Paano Kung iniisip niyo po na aswang si Annalyn, nagkakamali po kayo. Nung araw na pumasok siya dito sa mansyon nakapasa naman po siya sa pagsubok. Hindi po kumuluan langis na lagi kong dala. Tumitingin din po siya ng diretso sa mga mata ko. Hindi po baliktad ang refleksyon ko sa kanya. Kailangan pa rin nating makatiyak. Sige po, senyor. Kayo ang bahala. Sasabihan ko na lang po siya na humarap sa inyo. Kinabukasan nga, pumasok na ako sa trabaho ko sa mansyon. Gaya ng inaasahan ko. Kahit saan ako pumaling, usap-usapan ngayon ang nangyari sa tatlong magkakapatid. Lalo kong nanlumo ng marinig na edad 10, 7 at 3 gulang lamang ang mga ito. Mabuti nakapasok ka na. Kumusta ang inay mo? Magaling na po siya. Bakit parang matamlay ka? Masama ba ang pakiramdam mo? Hindi po, Manang. Bakit ka umiiyak? May problema ka ba, ha? Sabihin mo, nandito lang ako para makinig. Nabalitaan ko po yung nangyari sa magkakapatid. Naaawa lang po ako sa sinapit nila. Ako nga din Halos lahat naman ng mga taga rito. Nakakapanlumo ang sinapit nila. Yung nanay nga nila halos mabaliw-baliw. Hindi pa rin nakakausap hanggang ngayon. Sana mabigyan sila ng hustisya. Mahirap po yata na mabigyan pa sila ng hustisya kung aswang ang pumatay sa kanila. Oo nga, pero umasa pa rin tayo. Siya nga pala. Gusto kang makausap ni Senyor Frederico. Nasa garden siya ngayon. Puntahan mo na lang. Bakit po kaya gusto niya akong makausap? Baka tatanungin ka lang niya ng ilang bagay. Natural lang naman yon dahil hindi ka pa niya nakikita. Sige na, puntahan mo na lang siya. Kahit kinakabahan na, sumunod na ako sa sinabi ni Manang Salud. Sa gilid ako ng bahay dumaan papunta sa garden. Nakita ko naman ang senyor na nakatayo at nakatingin sa mga bulaklak. Marahil naramdaman ito na parating ako, kaya lumingon ito sa direksyon ko. Nanunuring tingin ang ibinigay nito sa akin. Napatungo na lamang tuloy ako dahil sa hiya. Magandang umaga po, Senyor Frederico. Ikaw palang sinasabi ni Salud na bagong kasambahay rito. Ilan taong ka na, iha? 22 po. Nasabi pa ni Salud na kayo lamang ng iyong ina magkasama. Nasaan bang tatay mo? Matagal na po siyang patay. Ang nanay mo ba'y may trabaho rin? Wala po. Nasa kubo lang po namin siya. Sa bukana pala kayo ng gubat naninirahan. Buti hindi kayo sinasalakay ng mabangis na hayop o yung sinasabi nilang aswang. Siguro naman nababalitaan mo nangyayari dito sa San Pascual. Hindi naman po. Kung totoo po ang sinasabi nila na may aswang na gumagala, may mga pangontra naman po kami. Kung wala palang trabahong nanay mo, alokin ko sana siya magtrabaho dito sa mansyon o kaya sa plantasyon. Pasensya na po kayo, senyor. Sigurado po kasi akong hindi tatanggapin ng ina yung inaalok ninyong trabaho. Hindi po kasi siya humaharap sa tao. Bakit naman? Madalas po kasing nakakaranas ng diskriminasyon ng inay dahil sa malaking peklat sa mukha niya.
May peklat sa mukha ang inay mo? Ano nangyari sa kanya? Naksidente ba siya noon? Nakuha niya po yun nung masunog ang dati namin tinitirhan noon. Ganun ba? Dahil nakatungo ko sa pagkipag-usap, hindi ko na nakita ang pagtiim ng anyo at pagkuyom ng palad ni Senyor Frederico. Nang wala na itong itanong, magalang naman akong nagpaalam. Nang makaalis ako, lalong nagdilim ang anyo ng matandang lalaki. Gamit ang tungkod, pinaghahampas nito ang mga bulaklak. Tinanong naman ako ni Manang Salud kung ano ang mga sinabi sa akin ng amo namin. Sinabi ko naman lahat ng mga pinag-usapan namin ni Senyor Frederico. Mabait naman yun si Senyor. Medyo istrikto lang talaga. At naging malulungkutin na nga mula nang mamatay ang asawa. Manang Salud, ano po ang ikinamatay ng asawa niya? Kung hindi niyo po mamasamain ang pagtatanong ko. Karumal-dumal ang nangyaring pagkamatay ni Senyora Alejandra. Na nung mga panahon na yun 7 buwang buntis. Pinatay po ang asawa niya? Sino naman po ang gagawa ng ganun sa babae at buntis pa man din? Isang aswang ang pumatay kay Senyora. Walang awa nitong kinain ng sanggol sa sinapupunan nito. Isang aswang pala. Marami pa ring taga rito ang nakakaalam sa pangyayaring yon. Pero dahil malaki ang respeto nila kay Senyor Frederico, naging tikom ang kanilang bibig para pag-usapan pa ang nangyari. Sino po kayang aswang ang gumawa nun? Kilala niyo po ba? Pasensya ka na, Iha. Hanggang doon lang ang masasabi ko sa'yo. Okay lang po, Manang Salud. Pasensya na rin po kung nagiging mausisa ako. Wala yun. Mabuti na rin siguro na kahit papano may alam ka sa lihim ng pamilyang pinagsisilbihan natin. Tingin ko nga po marami pang lihim ang pamilyang ito. Wala pang isang linggo ay umalis na rin ang mag-ama para bumalik sa Maynila. Nagtataka rin si Manang Salud sa biglaang pag-alis ng mag-ama. Pero hindi na rin siya nag-usisa pa. Nararamdaman ko na may mas malalim na dahilan kung bakit biglang umalis ang mag-ama. Ay, balik katahimikan na naman tong bahay. Para na naman tayong aalog-alog nito. Bakit kaya bigla silang umalis? Akala ko pa naman magtatagal sila dito. Hindi ko rin alam, Iha. Pero siguro isa sa mga dahilan yung gumagalang ang aswang dito sa San Pascual. Nakakatakot naman kasi Kung makikita mo ang mga tindahan dito, naging matamlay na. Apektado rin. Kahit maliwanag pa, nagsasara na sila. At kanya-kanya ng tago. Palagay ko po, ang pinakaligtas na lugar ay ang bahay na to. Tsak na hindi makakapasok ang aswang dito. Mali ka, Iha. Hindi ito ang pinakaligtas na lugar, kundi ang loob ng simbahan. Oo nga po, tama kayo. Nagsisimba ka ba, Iha? Ang totoo po niyan, hindi pa ako nakakapasok sa simbahan, maliban lang po nung binyagan ako. O sige, minsan sumama ka sa akin sa pagsisimba. Sige po, gusto ko rin kasing mapasok ang simbahan dito. Napipilitan na lamang na sumang-ayon ako kay Manang Salud. Kahit hindi ako sigurado na walang masamang mangyayari sa akin kapag pumasok ako sa simbahan. Habang abala ako sa paglilinis, tumunog ang telepono sa sala. Agad ko namang tinawag si Manang Salud na pababa naman ng hagdan dala ang laundry basket. Naroon lamang ako at nakikinig sa pinag-uusapan nila. Matapos ang pakikipag-usap ni Manang, bumaling siya sa akin. Si Senyor Frederico ang kausap ko. Sabi niya kung pwede ka daw magstay in na lang. Lingguhan daw ang day off mo. Tatanungin ko po muna ang inay. Baka kasi hindi niya ako payagan Tsaka nag-aalala din po ako na wala siyang kasama sa kubo namin. Kaya nga ewan ko ba kay Senyor Frederico kung bakit naman siya nag-utos ng ganon. Susubukan ko pa rin po magpaalam kay inay. Sana makilala ko din ang inay mo. Siguro kasing ganda mo siya. Tsak po na maganda ang inay noon. Kaya lang po,
Nagkaroon siya ng malaking peklat sa mukha eh. Ganun ba? Kawawa naman palang inay mo. Sa lahat po ng ayaw nun, ay yung kinakaawaan siya. Matapang po kasi yun. Dapat lang pala mag-ingat ako sa pagsasalita kapag nakaharap ko siya. Nang makauwi ako ng hapon na yon, nadatnan ko ang inay na nasa labas ng kubo. Tila malalim ang iniisip nito. Dahil hindi man lang nito naramdaman ang pagdating ko. Tumikhim ako para makuha ang atensyon niya. Lumingon naman siya sa akin. Mabuti maaga ka ngayon. May kailangan akong sabihin sa'yo. Tungkol po saan ang sasabihin nyo? Kailangan na nating umalis dito sa San Pascual. Ho? Aalis na naman tayo? Bakit po? May nakaalam na ba ng sekreto nyo sa mga taga rito? Wala, pero gusto lang kitang ilayo sa lugar na to. Ako na lang ang babalik para maisakatuparan ko ang plano ko. Sa dami ng mga nabiktima ninyo sa mga taga rito, parang nakaganti na rin naman kayo eh. Bakit hindi nyo na lang kalimutan yung plano nyo? Tonta! Magkaiba yon! Hanggat hindi ako nakakaganti sa mismong taong pumatay sa ama mo, hindi pa tapos ang paghihiganti ko. Sino po ba ang pumatay kay Itay? Wala na siya ulit dito sa San Pascual. Naduwag na naman siguro. Mula nang bumalik siya dito, minamanmanan ko na ang bawat galaw niya. Pero nahihirapan akong makalapit sa kanya. Sino po ba ang tinutukoy ninyo? Sino pa ba? Di si Senyor Frederico. Ano? Siya ang pumatay sa Itay ko? Oo, anak. Siya ang pumatay sa tatay mo. Para sana sa akin ang bala na yun mula sa baril niya. Pero sinanggalang ng ama mo. Magtapat nga po kayo, Nay. Ikaw ba ang aswang na pumatay sa asawa ni Senyor Frederico? Bakit mo naman nasabi yan? Hindi naman mahirap pagtagni-tagdiin ng mga pangyayari. Alam din ba ng Itay na isa kayong aswang noon? Tama ka sa lahat ng mga sinabi mo. Kanang kamay niya ang iyong ama noon. Nahuli ako ni Frederico sa ginawa ko sa asawa niya. Hinabol niya ako hanggang sa dati nating bahay. Nang mapatay niya ang ama mo, sinunog niya ang tinitirhan natin. Pagkatapos ng ginawa niyo sa asawa ni Senyor Frederico, kayo pa talagang may ganang maghigante. Nadamay lang ang Itay dahil sa ginawa ninyo. Kayo ang totoong pumatay sa kanya. Hindi totoo yan! Si Frederico ang pumatay sa ama mo. Kahit anong mangyari, gagantihan ko siya. Kasama ang anak niya. Hindi mo ako mapipigilan sa mga plano ko. Bahala na kayo! Huwag niyo akong isama sa balak ninyong paghihigante. Gusto kong kasuklaman ng inay sa mga nalaman ko. Pero inakaw pa rin siya. Pakiramdam ko rin. Hindi ko na kayang makasama siya sa iisang bubong. Kaya kahit tutlo siya sa plano ko na magstay in sa mansyon, wala siyang nagawa sa desisyon ko. Natuto na rin ako makipagmatigasan sa kanya. Mabuti pinayagan ka ng nanay mo na magstay in dito. Oo nga po. Siya nga pala. Darating si Evan mamaya. Kaya pwede bang pakilinisan ng kwarto niya? Opo, yun na lang po muna ang uunahin kong gawin. Bakit nga po pala siya lang ang uuwi? Hindi maganda ang lagay ng ama niya ngayon. Kaya pala bigla silang umuwi noon. May sakit po si Senyor Frederico? Nanghina na lang daw nung nandito. Malayo naman ang ospital dito sa atin. Kaya minabuti na lang na bumalik na sila ng Maynila. Napatango na lamang ako. Hindi rin mawala-wala sa isip ko ang mga ipinagtapat ng inay. Hindi rin kasi ako makapaniwala na nagsisilbi ako sa taong pumatay sa aking ama. Nung dumating si Sir Evan, may mga pasulubong siya sa amin ni Manang Salud. Ang bait naman po ni Sir Evan. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako makakakain ng mga ganito. Babait talaga yang si Evan. Nagmana sa namayapa niyang ina. Sayang po at maaga siyang naulila. Sinabi mo pa. Kahit kailan talaga salot ang mga aswang. Ewan ko ba, bakit hindi pa sila nauubos lahat? Hindi po talaga sila mauubos hanggat meron silang pinamamanahan. Ganun ba yun? Mukhang marami kang alam tungkol sa kanila. Konti lang naman po.
Naniniwala po ako na hindi lahat ng aswang ay likas na masama. Meron pa rin po sa kanila ang mas pinipili na maging mabuti. Para din pala silang tao, no? May mabuti at may masama. Mula nang tumira ako sa mansyon, mas naging panatag na ang kalooban ko. Naiisip ko pa rin naman ang inaya. Pero mas nananaig na sa akin ang galit dahil sa mga ginagawa niya. Lingid sa akin, lagi pala siyang nakasubaybay sa bawat galaw ko. Katulad ng mga sandaling yun, habang kausap ko si Sir Evan sa garden, nasa di kalayuan siya, lihim na nagmamasid sa amin. Salamat po sa mga ibinigay ninyong pasalubong sa amin ni Manang Salud. Wala yun. Kayo ni Manang Salud, hindi ko na itinuturing na iba. Sir, maganda po ba sa Maynila? Oo naman. Laging masaya, maingay at magulo. Ang bilis din ng oras dun. Siguro dahil kailangan kumain ng mga tao para mabuhay. Hindi katulad dito sa probinsya. Simple lang ang pamumuhay. Pangarap ko po kasing makarating sa Maynila. Kapag may pagkakataon, isasama kita ron para makita mo ang ganda ng Maynila. Naku, nakakahiya naman po. Hindi ko naman po binanggit yun para isama ninyo ako sa pagpunta nyo doon. Huwag ka nang mahiya. Basta isang araw, isasama ko kayo ni Manang Salud sa Maynila. Ipapasyal ko kayo ron. Kung ganun po ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa inyo. Mabuti pala, pinayagan ka ng inay mo na magstay in dito sa mansyon. Oo nga po. Wala naman pong problema kay inay. Naiintindihan naman po niya. Nagngingit-ngit naman ang kalooban ng aking ina habang nakatingin sa amin. Inayos pa nito ang belong itim para walang makakita sa mukha nito. Nung maglabas ako ng mga basura, nagulat ako nang biglang may humawak sa braso ko. Halos bumaw na kasi ang kuko nito sa balat ko. Nay? Ano pong ginagawa niyo dito? Ang lalaki ba na yan ang dahilan kung bakit nagiging swail ka na? Hindi ko po alam ang sinasabi niyo. Nay! Nasasaktan po ako. Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Hindi ako ipinanganak kahapon para hindi mabasa ang mga kilos ninyo. Hindi ko po maintindihan ang sinasabi niyo, Nay. Nag-uusap lang po kami ni Sir Evan. Sige, magsinungaling ka pa. Kaya pala gusto mong tumira sa bahay na yan, ha? Dahil sa kanya. Hindi po ako nagsisinungaling. Kung iniisip niyo na may relasyon kami ni Sir Evan, malabo pong mangyari yon. Talagang malabo na magustuhan ka niya. Oras na malaman niya na isa kang aswang. Hindi pa ako ganap na aswang, Nay. Hindi ako magiging katulad ninyo. Tingnan natin kung hanggang saan ang pagmamatigas mo. Hayaan niyo na lang po ako dito. Masaya po ako sa trabaho ko dito. Sige lang, magsaya ka hanggat gusto mo. Pero hindi rin magtatagal ang kaligayahan mong yan. Hindi ka nababagay sa lugar na to. Bigla na lang umalis ang inay at naglakad palayo. Nagtaka naman ako sa ginawi nito. Paglingon ko sa may gate, palapit pala si Manang Salud. Sinundan pa nito ng tingin ng papalayong si inay. Sino yung kausap mo? Ang inay ko po. Bakit parang nagmamadali siyang umalis? Sayang, hindi ko man lang siya nakausap. Meron pa daw po kasi siyang gagawin. Gusto lang po niya akong makita at makamusta. Sa susunod na dumalaw ulit dito ang inay mo Papasukin mo para makilala ko naman, ha? Sige po, pasok na po tayo. Nararamdaman ko na mayroong gagawing masama ang inay. Kaya hindi ako mapakali ng mga oras na yon. Palakad-lakad ako sa aking silid at maya-maya rin ang pagdungaw sa bintana. Ilang sandali lang, narinig ko ang matinis na tili ni Manang Salud. Nanggagaling yon malapit sa may kusina. Dali-dali akong lumabas para daluhan siya. Manang Salud! Annalyn! Tulungan mo ako! Nandito ako! Naabutan ko si Manang Salud na nasa sulok. Duguan habang inaatake ng malaking baboy ramo. Hindi na ako nag-akasaya ng oras. Kinuha kong nakita kong malaking kahoy na nakasandal sa padera. Malakas ko yung inihampa sa aswang. Sumisingasing ito na bumaling sa akin. Bago pa ito tuluyang makalapit sa akin,
Isang putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa paligid. Paglingon ko, umuusok pa ang duluhan ng baril na hawak ni Sir Evan. Mabilis namang sumibad palayo ang baboy ramo. Malapit na ito sa pader nang biglang mag-anyong pusang itim at saka tinalo ng kabilang pader. Nilapitan ko naman si Manang Saluda na hinang-hinadal sa mga tinamong sugat sa katawan at mukha. Hindi rin may pinta ang mukha nito sa matinding sakit na nararamdaman. Maraming salamat. Akala ko talaga katapusan ko na. Buti dumating kayo. Kailangan pong magamot ang mga sugat ninyo. Tutulungan na kita sa pag-alalay kay Manang. Sa silid sa ibaba na lang namin dinala si Manang Saluda. Umiiyak din ito sa kirot ng mga sugat. Napapaigik pa ito tuwing dadampi ang bulak na may alkohol. Ano po bang ginagawa niyo sa labas ng bahay, Manang Salud? Dapat nagpapahinga na kayo sa silid niyo na ganitong oras. Nakarinig kasi ko ng mga kaluskos sa may kusina. Paglabas ko, nakakita ko ng tao. Sisigaw na sana ako ng magnanakaw nang makita kong bigla siya naging baboy ramo. Tapos inatake niya ako. Akala ko talaga yun na ang katapusan ko. Kailangan pa rin nating patingnan si Manang Salud sa albularyo. Hindi ba dapat sa doktor? Tama si Annalyn. Albularyo ang kailangan ko. Tsaka, mahihirapan lang kayong ipaliwanag sa mga doktor ang totoong nangyari sa akin. Sige, kung yan ang makakabuti. Pero kailangan po nating malinis ang mga sugat nyo. Tisin nyo lang po ang hapde. Hindi ako makapaniwalang sa tanda kong to eh. Meron pa akong makakaharap na aswang. Kailangan tong malaman ni Papa. Tatawagan ko po siya mamaya. Iniisip mo ba, iho, na siya ang aswang na pumatay sa mama mo? Walang duda siya na ngayon. Nandito siya para maghigante. Kailangan natin mag-ingat. Siguradong babalik siya rito. Paghahandaan natin ang pagbabalik niya. Tahimik lamang akong nakikinig sa kanilang pag-uusap. Hindi ko rin maiwasan na kabahan at matakot para kay Inaya. Kailangan ko siyang balaan. Pero may bahagi ako na nagsasabi na mas makakabuti kung matatapos na ang kasamaan nito. Nagpasya ako na puntahan siya sa kubo bukas din ng umaga. Dala ng nararamdaman ko. Hindi ko na napansin ang pagsunod sa akin ni Sir Evan papunta sa kubo. Tuwang-tuwa naman ang inay nang makita ako. Abot tenga ang ngiti sa akin. Umiwas naman ako nang akmang yayakapin niya ako. Bakit kailangan niyo pong saktan si Manang Salud? Wala naman po siyang kasalanan sa inyo. Inaagaw ka niya sa akin. Ako ang ina mo. Pero sa nakikita ko, mas nagiging malapit ka na sa kanya. Mabait po siya sa akin. Sana nga po, siya na lang ang naging nanay ko. Kung ganon, sa susunod, tatapusin ko na siya. Hindi ko kayo papayagan. Hindi ako papayag na saktan niyo mga taong malapit sa akin. Huwag mo akong subukan, Annalyn. Hindi mo ako kaya. Lahat ng mga taong mahalaga sa'yo, papatayin ko para wala ka ng dahilan para tanggihan ang pamana ko sa'yo. At uunahin ko ang binatang nandito ngayon. Ha? Anong ibig niyong sabihin? Sir Evan, anong ginagawa niyo dito? Sinundan kita. Ikaw pala si Perlita, ang pumatay sa mama at kapatid ko. Ako nga at ama mo ang pumatay sa asawa ko na ama ni Annalyn. Kung hindi mo pinatay ang mama ko, hindi sana mangyayari kay Mang Roland. Huwag niyong isisi sa ama kung nangyari sa kanya. Tama, si Sir Evan, Nay. Tumahimik ka! Isa kang traidor! Swail na anak! Kaya mong ipagpalit ang sarili mong ina para lang sa sinasabi mong normal na buhay. Pues, hindi mo yun mararanasan hanggang nabubuhay ako! Tumigil na po kayo, Nay! Maawa na kayo kay Sir Evan! Kahit nasaan yung tao pa rin ang Inaya, hindi pa rin matatawaran ang lakas nito at bangis. Sinugod nito si Sir Evan na hindi kaagad nakahuma. Nakalmot ito ng inay sa dibdib na ikinasugat nito. Nagpambuno sila, pero hindi matapatan ni Sir Evan ang lakas ng inay. Pumasok ako sa kubo at may kinuha ako doon na maliit na bote ng langis. Ginagamit yun ng inay para mapabilis ang paghilom ng kanyang sugat.
pinapahid din niya ito sa buong katawan niya. Akmang dudukutin na nito ang puso ng binata. Nang ipakita ko sa kanya ang hawak ko. Pakawalan niyo si Sir Ivanay! Dahil kung hindi, babasagin ko to! Ibigay mo sa akin yan! Wala ka talagang kwentang anak! Nakakapagsisi na ikaw pang naging anak ko! Ikaw pa pala ang magpapahamak sa akin! Ilang beses kitang kinausap nun. Nagmamakaawa na ako sa iyong tama na. Pero mas pinili mo pa rin na maging halimaw. Dahan-dahang bumitaw ang inay kay Sir Evana habang nakatingin sa akin. Hindi ko inaasahan na may dala pa ng baril ang binata at pinutukan nito ang inaya. Mabuti na lamang mabilis na nakaiwas ang inaya at tumakbo papuntang kakahuyan. Akmang susunod ito nang pigilan ko. Bakit po kayo sumunod sa akin? Delikadong ginawa niyo. Kung hindi ako sumunod, hindi ko malalaman na hindi ka naman pala katulad ng inay mo. Alam mo ang tungkol sa akin? Oo, sinabi ni Papa. Nagkahinala siya nung magkausap kayo. Kaya nga sinabi niya mag-stay in ka sa mansyon. Gusto niya kasing gawing kampain para mahuli namin ang inay mo. Patawarin niyo po ako. Hindi ko naman gusto na maging aswang. Kung pwede ko lang sanang piliin ang kapalaran ko, ginawa ko na sana. Biktima ka rin dito. Wala kang kasalanan sa ginawa ng inay mo. Nananalaytay pa rin sa ugat ko ang dugo ng isang aswang. Tsaka na natin isipin yan. Kailangan na natin makaalis dito. Nanay ko pa rin siya. Kailangan ko siyang hanapin. Ayoko na mapahamak siya. Hindi na anak ang turing niya sa'yo. Halimaw na siya. Kailangan mong sumama sa akin. Para din to sa kaligtasan mo. Wala akong nagawa kundi ang sumunod na lamang kay Sir Evana. Nilingon ko pa kung saan pumunta ang inaya. Alam kong nasa paligid lamang siya. Pagdating sa bahay, naabutan naming ginagamot ng isang albularyo si Manang Salud. Napansin kong nangingitim ang mga sugat nito. Magiging maayos din ang lagay ni Manang Salud. Kasalanan ko nangyari kay Manang Salud. Wala kang kasalanan. Lahat ng masamang pangyayari sa San Pascual, kagagawa ng inay mo. Kailangan na mawala ang salot na yon. Masakit man sa akin, pero tama naman si Sir Evana. Hindi matatapos ang pagpataya hanggang buhay pa ang inaya. Dumating ng araw na yon si Senyor Frederico, kasama ang ilang mga tauhan. Sino sila pa? Binayaran ko ang mga yan para tugisin ang halimaw na si Perlita. Sigurado po ba kayo sa kanila? Oo naman. Gusto ko na rin matapos ito. Nakasilip ako sa may bintana at nakita ko mga lalaking armado na parang sasabak sa gyera. Malalaki rin ang mga katawan nito. Ang mga hilatsa ng mukha ay tila hindi papahuli ng buhay. Alas 5 na ng hapon, inutusan na ni Senyor Frederico ang mga ito na puntahan ang gubat kung saan nagtatago ang inay. Nag-aalala ka ba sa nanay mo? Kahit ano pa po siya, nanay ko pa rin po siya. Pero tama din naman na matapos na ang kanyang kalupitan. Kung sakaling maulila ka, nandito lang ako para sa iyo. Wala akong pamilya at mag-isa na lang sa buhay. Handa kitang kupkupin. Salamat po, Manang Salud. Pero natatakot po ako na baka biglang magising ang nananahan na halimaw sa akin. Sabi ng albularyo isang uri daw ng bangkilan ng lahi ninyo. Pinakamataas na uri ng aswang. May kakayanan kayong gawing aswang ang isang normal na tao sa pamamagitan ng pagsasalin ng itim na perlas. Huwag mong tanggapin ang alok ng iyong ina para maging aswang. Hindi ko po alam kung paano iiwasan na nakatadhana sa akin. Alam kong mahirap, pero handang tumulong ang albularyo sa iyo. Marami na siyang nagamot ng mga nayanggaw. Alam kong gusto lamang tumulong ni Manang Salud. Pero alam kong hindi ako matutulungan ng albularyong sinasabi nito. Darating ang panahon na kailangan kong tanggapin ang itim na perlas. Samantala, kalat na ang dilim ng marating ng 10 kalalakihan ng gubat kung saan naroon ang inaya.
Ngunit hindi pa man nila nasisilayan ang tunay na kaanyuan ng inaya. Isa-isa na silang tumutumba. Narinig pa sa mga kabahayan ang sunod-sunod na putok ng barela at nakakakilabot na sigawan ng mga ito. Kinaumagahan na, ni isa ay walang nakabalik sa mga tauhan ni Senyor Federico. Masama ang kutob ko. Baka may masamang nangyari sa kanila. Mataas lang sikat ng araw. Ni isa sa kanila wala pang nakakabalik. Ang usapan bago sumikat ang araw nandito na sila. Wala na tayong magagawa kung patay na silang lahat. Ihanda mong iyong sarili. Tiyak na tayo nang isusunod niya. Mabuti pa pong bumalik na kayo sa Maynila. Ako nang haharap sa kanya. Kapag umalis ako, hindi pa rin to matatapos. Ako ang kailangan niya. Pwes, haharapin ko siya. Ako mismo maghihiganti sa pagkamatay ng mama mo. Pero pa, bunang pa siya ko, iho. Nang malaman namin na hindi nakabalik ang mga tauhan ni Senyor Federico na tugisin ang inaya, mas lalo kong kinabahan sa mga susunod na mangyayari. Pupunta siya dito. Ang inay mo? Opo, napakalakas niya at walang makakatalo sa kanya. Anong gagawin natin? Kailangang ako na ang humarap sa kanya. Anong laban mo sa nanay mo? Dugo ng isang aswang pa rin pong nananalaytay sa aking ugat at hawak ko rin pong langis niya. Kailangan lang siyang masugatan ng malubha. Kahit nakakaramdam ako ng takot. Dahil yun ang kauna-unahang lalabanan ko ang inaya. Pilit ko na lamang kinukumbinsi ang sarili ko na yun ang tamang gawin na. Ibinulsa ko na ang botelya ng langis. Dahil sa takot ay hindi humihiwalay sa akin si Manang Salud. Hindi pa man sumasapit ang hating gabi. Sunod-sunod na sigaw na ang narinig namin sa silid ni Senyor Federico. Halos magkakasunod lamang kaming dumating doon ni Sir Evana. Naabutan pa namin na hinihila ng inay ang bituka at ibang laman loob ng matandang lalaki. hayop kang halimaw ka! Senyor Federico! Pinaputukan ng baril ni Sir Evan ang inaya. Mabilis namang nakailag ito at nag-iba ng anyo. Tsaka mabilis na lumabas ng kwarto. Sinundan naman namin siya. Dahil sa matinding galit, si Sir Evan ang unang sumugod kay inaya. Ilang beses ko nang nakita na nagpapalit-palit ng anyo ang inaya. Pero yun ang kauna-unahang pagkakataon na makita ko siya bilang isang bangkilan. Kahit si Sir Evan ay natigilan sa nakitang anyo ng inaya. Hindi kasi nakakatakot ang anyo nito. Para itong magandang aswang na may pakpak na kalintulad sa isang paniki. Sa isang saglit ng pagkakalingat, nagawa siyang bihagi ng inaya. Tumilapon sa malayo ang hawak nitong baril. Hinugot ni Sir Evan ang nakatagong patalima at itinarak niya yon sa dibdib ng inaya. Parang napapaso naman ito na bumitaw sa binata. Ako ang nagsabi kay Sir Evan na kailangang pahiran ng katas ng kalamansi ang panaksak na gagamitin niya. Annalyn, ibigay mo sa akin ang langis ko. Patawarin niyo po ako, Nay. Kailangan na pong matapos ang kasamaan ninyo. Maawa ka sa akin, anak. Huwag mo naman akong ipagpalit sa kanila. Mahal na mahal kita. Parang lumambot ang puso ko nang marinig yun. Lalapitan ko sana ang inaya nang makarinig kami ng putok ng barela. Napasigaw na lamang ako nang makita kong tinamaan ng inaya. Biglang nagpalit ng anyong inay bilang pusa. Mabilis yung tumakbo palayo sa amin. Tiyak na hindi na siya makakaligtas pa. Ang inay ko! Patawarin mo ko, Annalyn. Pero yun na lang ang tanging paraan. Naiintindihan ko naman, pero masakit pa rin sa akin ang mangyayari sa kanya. Noong araw na yon, abala si Sir Evan sa pag-aasikaso sa labi ng kanyang ama. Kinailangan itong iuwi sa Maynila ang ama. Naiwan naman kami ni Manang Salud sa mansyon. Lakas loob naman akong nagpaalam kay Manang. Manang Salud, kailangan ko pong hanapin ang inay. Hindi kita maaaring payagan. Sa akin ka ibinili ni Evan. Nagsisisi na po ako kung bakit nagawa kong talikuran ng inay. Mahal ko po siya. Naiintindihan kita, Iha. Kaya lang baka mapahamak ka. Ako mananagot kay Evan kapag may masama nangyari sa'yo.
Hindi na po magtatagal ang buhay ng inay. Gusto ko lang po siyang makasama sa huling sandali ng buhay niya. Bumalik ka agad ha. Hihintayin ka namin ni Evan. Maraming salamat po, Manang Salud. Pinuntahan ko ang inay sa kubo na tinitirhan namin. Sira na yun at walang indikasyon na bumalik pa roon ang inay. Naisip ko ang baryo kung saan kami nanggaling. Malakas ang pakiramdam ko na naroon siya. Nang dumating ako, naabutan ko nga ang inay sa sirang kubo na dati naming tinitirhan. Mahinang mahina na ito. Inay? Anak ko, hindi mo rin ako natiis. Salamat, pinuntahan mo ako dito. Patawarin niyo po ako. Nandito na ako. Hindi ko na po kayo iiwan. Hirap na ako. Gusto ko nang mamahinga. Dala ko po ang langis ninyo. Itapon mo na yan. Hindi ko na yan kailangan pa. Nakapaghiganti na rin naman ako. Ayokong maging hadlang para maging masaya ka. Patawarin mo na sana ako sa napakalaking pagkukulang ko sa'yo. Wala na po sa akin yun, Nay. Napatawad ko na po kayo. Alagaan mong sarili mo. Salamat. Kasi kasama kita sa huling sandali na makikita ko ang paglubog ng araw. Mula sa pwesto namin, kita namin ang inay ang paglubog ng araw. Habang nakakbay ako sa kanya, panay naman ang tulo ng luha ko. Kasabay ng tuluyang paglubog ng haring araw, sumuka ang inay ng itim na likido kasama ang itim na perlas. Lumuwag din ang pagkakahawak niya sa kamay ko. Napahagulgul na lamang ako ng malakas habang yakap ko siya. Matuloy na lumipas ang 1 linggo. Pumalik ako sa mansyon. Tuwang-tuwa naman si Manang Salud. Akala ko talaga hindi ka na babalik eh. Inasikaso ko po kasi ang inay. Pinuntahan ka ni Evan sa kubo ninyo. Pero wala kayo doon. Pinuntahan ko po ang inay sa dati naming tinirhan. Doon po siya tuluyang na maalam. Sobrang nag-aalala sa'yo si Evan. Akala niya may masamang nangyari sa'yo. Nasaan na po siya? Nasa Maynila siya ngayon. May kailangan lang ayusing ilang bagay. Babalik naman siya agad. Pinili ko na manirahan kasama ni Manang Salud. Tanging kaming 3 lamang ang nakakaalam sa tunay kong pagkatao. Labis akong nagpapasalamat na sa kabila ng pagiging aswang ko ay may tumanggap pa rin sa akin nang hindi ako hinuhusgahan. Sa pagkawala ng inaya, naging tahimik na muli ang San Pascual. Wakas.